Grabe. Lubog na yung park doon. Na yung tinatambayan ko yung mga late na mga videos ko. Lubog na siya. Nag-announce na yung Brandon ng state of emergency dahil nga yun sa ina-anticipate nila na pag-apaw ng ilog. Yun. Gala tayo. Ewan ko kung bakit ko ginagawa to, sobrang init. Today is Sunday. Wala lang, gala lang tayo kasi naka state of emergency itong Brandon ngayon. Hindi dahil sa sa mga forest fire, mga ganyan, mga wildfire, hindi. Kasi 'di ba puro mga forest fire kasi nga sobrang init. Actually, mainit talaga ngayon. Parang ang temperature ngayon is 32. Mainit na yun dito Huwag niyo na ikukumpara sa Pilipinas. Tapos siguro mga ilang taon dito puro ganun yung ngayon hindi ibang state of emergency, baha dito sa may yung 'di ba lagi kong nabibideo dati yung Assiniboine River, yung malapit na river dito sa amin. Madalas nagbibideo ko yung sa may mga river bank ganyan. Siya ngayon umaapaw, matindi. Nakita nga namin yung kagahapon nung kagahapon kami, pumunta kami sa Suris. Lumabas kami ng pamilya ko kasi lagi nagre-request yung mga anak ko na mag-swimming daw. So, meron dito malapit sa Brandon yung Suris na town. 30 minutes away lang dito. Meron silang camping ground plus malaking swimming pool, yung may mga slide ganun. Yun, kaya kagahapon pumunta kami. Kasama namin si Jasmine. Panoorin nyo rin yung vlog ni Jasmine. Nagbo-vlog din yun about sa kanilang business at buhay nila dito sa Canada. So ayun, nag-swimming lang. Kami dun Kung nag-wonder kayo, yung mga bago lang dito sa Canada, especially dito sa Brandon, yung mga camping ground, yung mga camping areas dito, mura lang pag kayo magre-rent kayo ng camping area. Yung kagahapon na ni-rent namin, nasa 40 lang. Ganun lang yung mga price ng mga camping rito. Nasa $40 lang. So, na yun, buong araw na yun. Nagrenta kami ng camping area. Pero, hindi naman kami nag-overnight. Kasi, yung mga anak ko, gusto lang mag-swimming. Ayaw naman mag-camping. Ayaw nila mag-overnight. So, pumunta kami doon mga bandang alas 3. Okay lang naman na ganun kalit yung punta mo sa mga ganito Kasi, mahaba naman yung araw. Napawisan na ako. Naka long sleeve pa kasi, no? Ayoko mangitim Typical Pilipino, no? Ayaw mangitim. Pero yun. So, pumunta kami. Dumating kami doon alas 3. Kami. Hindi na kami nagdala ng tent kasi, may mga tables naman doon, ganun. Pagkatapos nung ligo-ligo nila, uwian na. Nagdatingan pa kami mga kapampangan. Sila Flint. Nag-swimming din doon. Kasama sila Joyce, ganyan, mga anak nila. Kasi yun yung pinakamalapit dito na mga ganyan, yung mga swimming. Pero yun lang naman yung araw namin kagahapon. Yun nangyari sa amin kagahapon. Ngayon, pupuntahan natin yung baha. Hopefully, makita natin. Dahan-dahan lang ako Baka ma-aksidente na. Tangina, mayari na naman ako exactly 1 year na Yung naalala nyo, napilay ako at na-cast yung kamay ko. Puntahan natin yung baha. Matindi raw yung baha na yon. Parang nilagyan na nila ng matinding barikada dun sa dito sa may 18th Street, nilagyan nila ng matinding barikada. Nilagyan nila ng sandbag, pero yung mga sandbag, yung mga malalaki kasing lalaki ko. Super sandbag tawag nila. Kasi nga yung baha na yun, yung ina-anticipate ng Brandon, nangyari na siya 2011. Na binaha talaga yung mga katabing yung katabi ng ilog na yun kasi mababa yung area na yun So ang ginawa nila ngayon, naglagay na sila ng mga super sandbag, Ang lalaki kasi. Tapos nung mga siguro isang linggo na yung nakalipas, nag-announce na yung Brandon ng state of emergency dahil nga sa ina-anticipate nila na pag-apaw ng ilog. Pero ang kagandahan nga rito, nag-a-announce ng state of emergency para agapan kung ano man yung mga mangyayaring kalamidad. Kasi 'di ba sa Pilipinas pagka nagsabi ng state of emergency
ano na, meron ng, yung aksidente, nangyari na, meron ng mga naperwisyo, meron ng mga namatay, ganyan. Dito hindi, ina-announce na yung state of emergency niya para magawa ng government yung mga kailangan nilang gawin. Yung mga preventive maintenance. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, yun, isinapuso ng Canada yan. Which is tama naman. Nag-announce sila ng state of emergency. Ito si mayor. Yung isang doon, parang isang kalsada, sinarado na. Ginawa na nilang parang dike para hindi na doon aapaw yung tubig, yung ilog. Hindi na papasok sa kalsada. Tapos yun nga, yung sinasabi ko nga, ang lalaki ng mga sandbag. Yun yung pupuntahan natin ngayon, tignan natin kung mabibidyohan ko. Wait lang, papahinga ko lang kamay ko, nangangawit na eh. Ayan, nandito ako sa 18. Nandito ako sa 18, tignan natin kung may makikita tayong baha. Pero, mostly ng baha nandun sa may First Street. Ewan ko kung meron makikita rito. Let's see. Yung train station, no? Ay, rail tracks. Woo! Brisog bike ni Kuya, naka no hands pa eh. Tatawanan ko yan pagka sumemplang yung harap niya. Whee! Yeah? Ilagyan ng harang eh. Pagka nalaglag ka dito, patay ka eh. Ayun o. Diretso ka dyan, deads ka eh. Oh, eto, nandito na ako sa Assiniboine. Ang taas nga, grabe. Yeah. Ito yung kalagayan ng ilog dito ngayon sa Assiniboine. Assiniboine River. Oh, ang taas oh. Dati, pagka pumupunta ako rito, itong kalsada na to, diretso ka dyan, meron ka pang mapupuntahan dyan, papunta doon sa may ilalim ng tulay na yon. Ganyan na siya kataas oh. Ayun yung mga yung ilaw oh, kung nakikita nyo. Yung lamp. Ang taas nga, grabe. Nandito ako sa 18th Street. Kasi, pag pupunta ka rito, pwede kang doon, lulusot ka, papunta doon. Park yun, park. Ayun yung sa kabila na yun. Park. Eh puta, sobrang taas. Puntahan pa natin, tignan natin doon sa may kabila. Mas malala pa sigurado doon sa may First Street. Holy. Taas mo. Pila oh, yung nilagyan nila ng dike para hindi umagos dito yung tubig. Tama yung ginawa nila kasi ayun na yung yung tubig. Sobrang taas na kasi. Pagka hindi nila ginilagyan ng dike na yon, mag-i-spill over dito sa may kalsada. May pulis ngayon, nagbabantay. Baka araw puntahan eh. Baka araw puntahan ni Brandon Boy. Nandito ako sa may yung sa malapit sa Walmart. Kung natatandaan nyo, pinuntahan ko yan dati, na video ko ng ng Dandelions. Ngayon, hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi yun nga, may baha. Grabe, no? So, nakita na natin dito, ikot tayo pa ganun. Punta tayo sa may First Street. Dun, ikot tayo dito sa may First Street banda. Let's go! Yun lang. Sa sobrang taas na ng ilog, merong pathway dito papunta sa First Street. Wala. Sarado. So, hindi ako makakaikot. Pwede ako dun. Dun ako dadaan. Kasi sobrang taas, oh. Diba? Hindi yan pumapatong dito, eh, yung tubig na yan. Taas talaga. Try nating dumaan dun sa kabilang sidewalk. So, yun. Pinaliparan ko na lang ng drone. At wala talagang way para pumunta rin sa First Street. Pero grabe.
lubog na yung park doon na ano na yung tinatambayan ko yung mga late na mga videos ko. Lubog na siya. Pero yun, in-update ko lang kayo sa state of emergency dito sa Brandon. At talagang ano siya, malala yung pag-angat ng ilog. Pero ano naman, ang maganda nga talaga dito, ano sila, in advance sila mag-warning sa mga tao, meron sila mga sinabihan naman nila yung mga residents na malalapit dito sa ilog na hindi naman immediate na mag-evacuate, pero dapat prepared lang. Kasi nga hindi alam kung anong mangyayari. Yung baha na yan, yung kasi lately, 'di ba? Yung mga video ko nga, panay ang ulan, ganyan. Hindi lang dito sa Brandon, pati sa mga kalapit na mga towns, saka mga provinces, talagang malakas yung ulan. Grabe. Yung yung sa Saskatchewan, ganun din. Yung malapit na province dito. Tapos ngayon lahat papunta na rito sa Brandon yung mga binagsak nila na ulan doon sa mga lugar nila. Kaya ganyan, sumobra yung apaw ng ilog. At least meron tayong update, di ba? Meron tayong balitang ina. From Brandon Boy. Sa mga malalapit dito sa sa Brandon. Eh at least alam nyo kung ano nangyayari. Na. Yun lang. Binalita ko lang sa inyo para updated kayo sa mga nangyayari. Na akala nyo sa Pilipinas lang nagbabaha. Hindi. Dito rin sa Canada. Ha? Sige na. Like, share, subscribe. Yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.